Tungkol ito sa press release ng Supreme Court doon sa i-final na motion for reconsideration ng Kamara doon sa impeachment. Pinaalalahanan lang ng Korte Suprema ang mga kongresista na yung decision is immediately executory. Okay? So ito, title, immediately executory. The Supreme Court on Tuesday stressed, diniin, reminder lang, that the ruling that declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte should be enforced immediately. Dapat may clue na sila dito kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema doon sa motion for reconsideration. Pinalala, it's immediately executory. I-implement nyo na. That's our ruling. Although, okay lang din yung mag-file ng motion for reconsideration. In a press release, Supreme Court mouthpiece Attorney Camille Su May Ting emphasized that the motion for reconsideration filed by the House of Representatives has no effect on the immediately executory nature of the July 25 decision. So although allowed yun, yung motion for reconsideration, kaya lang hindi pwedeng ihinto yung pag-execute ng decision. Ibig sabihin, hindi na mababago yun. Yun ang pagkaintindi ko. Okay, ito yung press release. In a 1302 decision, 13-0, 13 in favor, 0 dissent, and 2 abstain yung isa. With the justices present voting unanimously, and Associate Justice Alfredo Benamin Caguioa inhibiting, and Associate Justice Maria Filomeno Singh on leave, the Supreme Court in banc ruled that the impeachment complaint was void for violating the 1-year ban and due process requirements. This decision is immediately executory. Yan ang nakalagay sa press release. Okay. Senate President Chis Escudero earlier announced that the upper house might hold a session on August 6 to decide on whether to follow the ruling of the High Court. Kaya lang, nagsalita na ang ibang senador, mga 19 or 20 senators daw, ang pabor na they will abide, they will respect the decision of the Supreme Court. Escudero revealed that two scenarios could happen. The Senate will abide by the ruling and dismiss the impeachment case, or the upper chamber debates from the decision and then proceeds to try the Vice President. Yes, yan ang dalawa. Kasi may mga senador na gustong ituloy. Kagaya ni na Senator Soto, Kiko, Risa, Aquino, and Erwin Tulfo. Gusto nilang matuloy. Kasi tanging Senado lang daw ang may constitutional mandate to try and decide impeachment cases. Well, tama naman yun. Kaya lang, hindi naman sila pinagbabawalan ng Korte Suprema to try and decide. Sinasabi lang ng Korte Suprema na na-violate yung 1-year bar rule, na wala ng due process si VP Sara. So, huwag mo nang ituloy yan, unconstitutional. Next year, February 6, i-refile niyo ulit at ituloy. Mahirap bang intindihin yun? So, hindi nawala, hindi inalis ng Korte Suprema ang mandate ng impeachment court to try and decide. Ayusin lang yung kaso. Dahil na-violate nga ang Constitution, ganun lang yung kasimple. Okay,
dito naman sa motion for reconsideration, the fact na ini-insist ng Supreme Court that it is immediately executory, walang epekto ang motion for reconsideration. To me, sinyalis na yon kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. So, humanda sila. I don't know anong gagawin nila pag mag-decide ng Supreme Court sa motion for reconsideration. Again, narinig ko na si Senator Marcoleta, isang batikang abogado. Imposible na baguhin pa ng Korte Suprema yung 13-0 unanimous decision nila. So, ibig sabihin, wala na ito. Talagang dead. Legally dead ng ano. At ito na lang ang nakakatakot kung tutuhanin ang banta ng Kamara na sampahan nila ng impeachment ang maestrado, yung the whole court. Although may magandang post ni Attorney Mark Tolentino kanina na hindi sapat na batayan na masampahan ng impeachment ang mga maestrado ng dahil lang sa isang desisyon na hindi pinapaboran ng isang partido. Wala yun sa konstitusyon. Hindi yun matawag na betrayal of public trust. Hindi. Hindi yun bribery. Hindi yun graft and corruption. Hindi yun culpable violation of the... Walang legal grounds. Kaya, I don't know kung saan nanggagaling yung pronouncement ng Kamara na parang nagbabala na they are impeachable officials ang maestrado. Yes, they are impeachable. Kailang, nang dahil lang sa hindi nyo kursunada, ang desisyon nila, i-impeach nila, anong basihan ninyo? So, they are inviting constitutional crisis kung mangyayari. Sana, maiwasan yung ganon dahil kawawa ang ating bansa. Okay. The Supreme Court orders Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon, Akbayan Representative Percy Sendanya, and Richard Hidarian to file their response to the petition for indirect contempt filed against them in connection with their remarks against the High Court. They were given a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Okay, to me, this is good news dahil kailan lang ito na-file? Last week? Yes. In action, mabilis ang aksyon. Talagang nakikita ko na ang Korte Suprema, nabasa na nila siguro yon, o narinig nila, humanda kayo. Kaya, anyway, due process. Kaya, mag-reply sila, mag-comment. Okay? Then, I don't know anong procedure kung after ng reply nitong tatlong nakasuhan kung may mag-counter reply din ang nag-file ng kaso. Sina Attorney Topacio, Mark Tolentino at Suplico, no? But dito, may iiyak na dito. May nabasa akong post ni Richard Hidarian. Ano daw yun? Allowed daw sa freedom of speech. Anyway, lahat man sila. Yung freedom of speech daw, yung pinakamatindi, yung sabi ni Mr. Larry Gadon na tuta kayo ng mga Duterte. Tuta ang freedom of speech ba yun? Yung Supreme Court, tuta kayo ng mga Duterte. I don't think so. Ang marami namang
maraming kumontra, maraming nag-disagree. Kaya lang yung manner of delivery at saka yung speech na ginamit is allowable sa tingin ko. Kaya nga, silang tatlo lang ang sinampan ng kaso eh. Kasi, to me, kahit ako, nasaktan ako yung sabihin niyang paratangan niyang mga maestrado ng tuta ng mga Duterte. Talagang ano yun. At ako natutuwa at may mga abogado na nagsampa kaagad ng kaso kasi kailangan protektahan natin ang integrity ng Supreme Court. O ito naman kay Congressman Sindanya, Supreme Cuddler of the Philippines. Parang ganun din. Although hindi niya ginamit na tuta, prinoprotektahan daw ng mga maestrado ang mga Duterte. Parehas din sa tuta. Sunod-sunuran. Nabasa ko yung nakalimutan ko na yung exact word din ni Hidarian. Bakit siya sinampan? Kailang I'm sure na mabigat din. So, iiyak na ito. So, magbasa tayo sa mga comments, Jojo Barquez, I am siding with the double-dead Iranian from Southern Europe in this one. Si Hidarian ito. Maui Dakanay, Frank Sinatra na ma'am, the end is near. And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll state it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I live. Pasensya na kayo. Makati ang lalamunan ko. Ayan. Hindi ko pa na search. Ano kayang parusa nito? Ilang taong pagkabilanggo. Grabe, no? Kongresista. Grabe. John Glenn Ongsang. This is not challenging of the first-rate scholar. His only defense is freedom of speech, but it is not absolute. Yun na nga. May hangganan din yung freedom of speech. Huwag lang sobrahan. Maureen Dulay, I wonder if he will fly after this. Jeffrey Celeste, self-proclaimed as first rate. Carissa Sibug, nice one. They may be thinking that their brains are better than Supreme Court. Ito nga ang problema. Itong tatlo, o yung isa na disbar, hindi na abogado. Yung dalawa, hindi naman sila abogado. Anong tingin nila sa 13 na maestrado na voted unanimously? Mahinang utok. Grabe, Walang nag-dissent. Talagang solid ang boto. Tapos sasabihin pa nila na tuta, cuddler. Adi, sana nag-file na lang sila ng motion for reconsideration or total, hindi naman na-dismiss, hindi naman na-absuelto si BP Sara sa mga akusasyon. Tuloy pa rin ang impeachment, i-refile lang nila next year. Ganun lang kasimple ang ng Korte Suprema dahil lang ng Korte Suprema na violate lang yung Constitution, 1-year bar rule. At saka nawalan ng due process si BP Sara. Ganun lang kasimple. Bakit pa nila isipin na tuta ay dahil daw yung 12 sa mga maestrado sa Supreme Court ay inappoint ni PRRD. Grabe naman ang pagtingin nila sa mga maestrado, napaka baba. So anyway, good luck.